Hindi na lang padamihan ng koleksyon ngayong mga halaman. Palakihan na rin! Mobile phone bracket. Hindi lang gadgets ang ina-unbox ngayon. Pati na rin mga Wow! halaman. Ang ganda nito. Ay, nakaka-excite magtanim. Pero sa lahat ng mga halaman na kanyang in-unbox, dito siya pinaka naiyak. Isa sa mga dream plant ko ay silong na malaki. Philodendron Sellum plant na kalimitang nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Pero ibinigay lang daw sa kanya ng libre. Thank you so much. May paistaran nga raw ngayon ang mga plantito at plantita. Hindi lang nagpaparamihan ng koleksyon, nagpapalakihan pa. Mas malaki, mas bongga. Yun nga lang, ang presyo ng ibang giant halaman may sagahigante rin. Umaabot ng halos 1,000,000 piso. Tuwing umaga, nasa garden na ito si Mara. Hindi para magbungkal ng lupa, kundi para mag-live sell ng mga halaman. Ayan, good afternoon po everyone! Ayan, naiikutan namin ni Miss Julina. As in, Ayan, sobrang super laki laki po siya. niya. Ayan. At ang isa sa pinakamahal na kanyang ibinibenta, ang imported na 13-leaf giant Monstera Thigh Constellation. Per dahon ang presyuhan, 15,000 pesos kada piraso. Kaya monster din ang kabuang halaga, 190,000 pesos. 15 years na po yung plant. It takes years po before ma-achieve yung ganito kalaking plant. Mas gusto ng buyers yung malalaki kasi hindi na nila aalagaan. Dapat dahan-dahan po siya para hindi po mabipit yung mga dahon. Dahil sa tinda niyang giant plants, lumobo ang kita ni Mara. Ang pinakamataas na naabot ko sa isang buwan po is nasa 70,000 po. Nakabili tuloy siya ng tricycle at naipa-renovate ang kanilang bahay. Sobrang laking tulong talaga sa amin. Lahat ng utang na bayaran na namin. Ang giant plants na kanyang itinitinda, nagmumula sa 2 ektaryang farm na ito sa Coronadal sa South Cotabato na pagmamay-ari ni Sheila. Sa kanilang kalahating ektaryang nursery, nakalatag ang mga naglalakihan nilang monster na prized possession daw ng ilang plantito at plantita ngayon, ang philodendrons at ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, ang halamang ito na may dark red at green na makintab na dahon, kapresyo na ng bahay at lupa. Red Congo variegata. Ito talaga yung isa sa pinakamahal kong binili noon. 800 ba? Maliit pa po ako, hilig na talaga ako sa plants. At first, parang naging hobby lang. And then later on, sabi ko, ba't hindi kaya ako magbenta? Sa 2 dekada niyang paghahalaman, nito raw talagang pandemic nag-boom ang kanyang business. Lumaki ho talaga ang kita ko. Times 15. If you import by million, siyempre po ang return nyo ganon din. Gayunman, dahil sa taas ng demand ng mga giant halaman ngayon, ang farm ni Sheila, 3 beses na rin daw ninakawan. Underground na naman. Nakamast ho lahat. Gabi ho ginagawa. Everyday ho kasi may roving kami. Ito naman ang giant halaman na kinalolokohan ngayon, ang alocasia. Isa sa pinakalumalaking uri nito, ang elephant ear giant taro o badyang. Grabe oh! Pang second floor ng mga halaman worth 10 million. Bawal ang COD ha, bili ni COD. Ala pa, May. Lumalaki ng hanggang 10 feet. Nakalulula nga lang ang presyo. Umaabot ng 50,000 pesos kada puno. Pero kung may lugar sa Pilipinas na heaven para sa badyang lovers, dito yan sa bayan ng Badyangan sa Iloilo. Derived from the word Kabadyangan, meaning it is a place where badyang plants abundantly grow.
Parang kabuti lang daw kung tumubo ang mga badyang sa kanilang mga bakuran. Gaya na lang sa lote ni Tatay Julius, kung saan nakatindig ang 20 puno ng badyang. Mahaba ang tangkay nito at malapad ang mga dahon na hahawig sa giant abaniko. Ang badyang mama si diin laguro tubo kung may tubig gagaway gabuhi marna. Sa loob lang daw ng 2 hanggang 3 buwan, lumalaki ang mga puno nito. Pero kung marami sa mga taga Maynila, lokong-loko sa badyang, ang mga tanim sa bakuran ni Tatay Julius, dinadaan-daanan lang nila. Kung hindi ginagawang payong, ipinanggagamot. Na kung masakit busong mo, buwal ka kung buso ka lahabon mo sa kwan ka klayo ko. Pag tama ka mahal, nakibot ka mami, hindi ka mahal ka tisyo na. Kung may bakal mami, bigya ka pa ito. Dito naman sa Tabok sa Kalinga, ang badyang ipinapakain lang sa mga alaga nilang baboy. Nakikita namin pinapakain ng mga lolo-lola namin, kaya yun po, ginaya po namin. Yun nga lang, makatiraw ang dagta nito, kaya nagsusuot sila ng gloves. Kailangan po medyo manipis para madali lang po siyang maluto. Sobrang laking tulong po ngayong pandemic lang makuha ng pambili ng feeds, badyang na lang po. Ang nakakabahala lang sa pagkahumaling ng marami ngayon sa mga giant halaman, nagkaka-interest tuloy ang mga illegal poacher o yung mga basta na lang nangunguha ng mga ito mula sa ating mga kagubatan. Gaya ng estudyanteng si Mela, hindi niya tunay na pangalan. Illegal na nangunguha ng badyang sa mga kabundukan. Ito po ang hilig ngayon ng mga mayayamang mga kliyente. Sabi nila, kumuha lang daw kami kahit magkano daw kukunin nila sa amin. Nakukuha ko din doon po mga 5,000. Malaki na po itong tulong sa akin kasi binibili po namin ng bigas. Si Mela, nahuli na raw ng mga otoridad pero wala siyang kadala-dala. Kahit po delikado, hahanap pa rin kami. Kapag po may dumating na mga pulis, tinatago po namin. Kapag wala na po sila, nibinta po namin. Mahigpit na paalala ng DNR, iligal ang pagkuha ng halaman sa ating mga kagubatan, maliit man o malaki. Mula 2 years and 1 day up to 4 years of imprisonment and or a fine of 30,000 to 300,000 pesos. Ang ating pong paparamihin ay yung pong nanggaling nasa mga rehistrado nating wildlife farm permittees. Most of that species are critically endangered. Pag maubos na yun sila, imbalance na yung ecosystem natin. Isang malaking kabalintunaan na ang pagkahilig sa halaman ng ilan nagiging sanhi para masira rin ang ating kalikasan. Kaya maging responsableng mga plantito at plantita. With big plants come big responsibilities. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.